So ito, kinasuhan na itong si Fontillas. Ito yung police na ang ingay-ingay sa social media. Kasi merong naratibo na kinakalat yung mga DDS na marami daw mga police ang nagre-resign sa kanilang pwesto dahil dun sa pag-aresto kay Digong. Ito ay pinabulaanan naman ng PNP na hindi totoo. Wala naman wala namang mga nagre-resign na ganyan. Hindi katulad nung pinalalabas nila. Talagang ang daming fake news na lumalabas ngayon. Pero ito, kinasuhan na ng PNP itong si Patrolman Francis Steve Fontillas, also known as Fonts STV Vlogs, at the QC Prosecutor's Office for violating Article 142, inciting to sedition. Bigat yun tapos yun ding Cybercrime Prevention Act. So yun yung mga isasampang kaso sa kanya. The case stems from Fontillas' social media posts following the arrest of PRRD. According to records ng QCPD, Fontillas was assigned to the District Personnel and Holding Admin Section as of Feb 20, 2025. However, he has been absent without official leave since March 6. So, noong March 6 pa pala, awol itong si Fontillas according doon sa QCPD. The PNP reiterated its commitment to professionalism and discipline, reminding all personnel to uphold the highest standards of conduct. It emphasized that PNP officers must remain apolitical and non-partisan. Tama naman. Basta magsisilbi sa bansa, sa konstitusyon, yun ang dapat pinagsisilbihan ng mga pulis at hindi pumipili sa mga politiko. Mas gusto ko ito yung susundin ko. Hindi ganun Hindi ganun yung, kumbaga anggulo nun kung yung mga kapulisan natin ay nakiki-engage pa sa awayan sa politika. Actually, nung isang araw pa, medyo trending na tong si Fontillas. Ang daming nga lumalabas. Ayokong i-report kasi ang daming mga fake news. Hindi mo alam kung ano totoo pero ito yung mga screenshot sa mga post niya. Diba? Meron siyang ito yung mga to ICC and Interpol, don't even lay your finger on our Tatay Digong or else we will start the war that you can't even imagine. This is not a warning, this is a threat. Yan kasi yung problema. Minsan itong mga kababayan natin, hindi ko alam masyado silang nai-empower, masyado silang pinapasukan ng parang feel nila porket DDS sila, pwede nilang mambuli, pwede silang mang-away ng kahit sinong gusto nila, pwede silang mang-threaten o kanina lang may nagte-threaten sa atin, pwede silang mang-duro. Ang problema, kapag lumabag ka sa batas, kailangan mong harapin yung consequences nito. Diba? Hindi naman ganun na lang yon na porket akala natin sa social media lang wala nang consequence sa totoong buhay. Ito yung mga post ni Fonts STV para sa kaalaman ng lahat, nagpulis ako para ipaglaban ng mga inaapi at ipaglaban ang tama sa naayon sa batas, hindi para sumunod lang sa utos ng kung sino-sino lang. Mali yun. Di ba? Pag pulis ka, pag military ka, syempre susundin mo yung sa officer mo. Yun naman yun. I stand with Duterte not because I'm a diehard supporter. I stand with Duterte because the procedure of his arrest violated the arrest proceeding set by the ICC itself. Expert pala ng ICC itong si Fonts STV. Hindi ako na-inform. It means his arrest was invalid. Diba? What is his right to say kung valid o invalid o hindi, di ba? Kung may mga reklamo, pwede yang alamin sa korte, pwede yang sa korte, pero yung siya mismo yung magja-judge, di ba? At tatalikuran niya yung kanyang tungkulin na sinumpaan, yun ang mali. Nalabag po ang ilang karapatan ni Tatay Digong, and yet wala man lang ginawa ang gobyerno para tulungan siya, kasi bilang tao at mamayang Pilipino, may mga karapatan po siya, at yan po ang pinaglalaban ko, hustisya para kay Tatay Digong. Ang pinag-uusapan ngayon, yung due process. Active kaya itong si Fontillas nung panahon ng Tokhang? Diba? Active na kaya siya nun? Baka kasama siya sa ganon. Hindi natin sure. Yun nga nakakatawa dyan nagrereklamo sila about due process, about pagsunod ng batas, pero nung panahon ng Tokhang, alam naman natin yung nangyayari nun, diba? Sila din yon. At yun, actually ang daming mga issue na lumalabas dito kay Fontillas, kasi diba sasabi nga niya nag-resign daw siya dahil nangyari kay Digong. Yun pala, dati pa siya nag-resign, tapos may lumalabas na dati daw niyang nobya
o may anak daw sila, hindi daw siya nakakasustento ng maayos. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun, pero mga marites at mga chismis na lang yun. Hindi ko alam kung talagang wala namang kinalaman yan dito sa kinakaharap niyang kaso na mabigat-bigat, kasi inciting to sedition, mabigat na kaso yan. Ayun, no, ito pa yung mga post niya. Ayan, no? I don't need to resign to fight for what is right and lawful. As an active police officer, it is my duty to enforce the law and protect the innocent. That is exactly what I'm doing to PRRD. I am enforcing his right to due process, and I'm protecting him because he is innocent until proven guilty. O ngayon, due process ngayon yung pinag-uusapan. Pero nung panahon ng Tokhang, walang due process, puro shortcut. Ayan ang problema dyan. So anyway, hindi yun lang. Ano lang sa akin lang, mas magandang kumalma tayo. Diba? Let us pray for national healing. Wala na tayong magagawa, nandun na yon. Ang sabi nga nila, Duterte years sa ICC. Baka ganun daw yung mangyari. Nakakasama pa kay Tatay Digong yung mga ginagawang pag-aalsa na yung mga ginagawang mga kung ano-anong mga pambubuli o paninira online. Nakakasama pa sa kanya yon. And in the end, kung sumobra yung ating pakikipaglaban online, lumalabag na tayo sa batas, kailangan nating managot. At sino ngayon ang sasapo dito kay Fonz TV, STV? Sinong sasalo ngayon sa kanya kung kinasuhan siyang ganyan, kung matutulungan siya ng mga DDS na niya? Yung problema pag sa pang-aaway kasama, pero pag nagkakasuhan na, siya na lang mag-isa. Yan ang problema dyan. So anyway, may deserve as a lesson na wala namang masama na maglabas ng saloobin natin. Kaso yun nga, pag pulis ka, syempre maganda na hindi ka na political at hindi ka na nakikigulo sa away ng mga politiko sa bansa. Kasi ang gulo natin, isipin mo kung lahat ng pulis ganyan, di ba? Gaano kagulo yung Pilipinas kung sakali. So anyway, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye bye.